Senyor, may mga gwardiya sibil sa ating daraanan. Anong problema, Ginoo? Tilay, ikay nangangamba. Gayon, wala tayong masamang hangarin sa bayan na ito. Ipamanhin po, Senyor, sa aking pag-aapura ay naipaliban ng aking sedula sa aming tahanan. Sandali lamang, kayo huminto. Magandang gabi ho, senyor. Magandang gabi rin. Maaari ho bang makita ang inyong mga sedula para sa pagsusuri? Maraming salamat ho, senyor. Ikaw, kutsero, nasaan ang iyong sedula? Ipamanhin po, ulit ang aking sedula ay naiwanan sa aming tahanan. Di na po mauulit. Tinitiyak ko po ang andun lamang yun. Sana pagbigyan niyo po kami ng tsansang magpatuloy sa aming paglalakbay. Kung ganon, hayaan namin kayo maglakbay. Ngunit kailangan mo magbayad ng salapi. Patawad, Ginoo, wala po akong salaping mabibigay sa inyo. Kung ganon, ay sumama ka sa amin. Pamanhin ho, Senyor, naantala na naman ang ating paglalakbay sa aking pagkakamali. Po kami ngayon ng aming kakainin sa araw. Senyor, ang ating biyahe ay muli na namang naantala sapagkat nadatna natin ang prosesyon. Ayos lamang. Narito naman ako upang mamasyal. Senyor, sa mga panahon ng mga santo ay wala pang gwardiya sibil. Kung mayroon man, hindi magtatagal ang mga taong tulad ni Metusalem. Alam niyo ba, Senyor? Sabi nila, si Haring Bernardo, ang hari ng mga Indio, ay nakakawala ng kadena tuwing ikasandaang taon. 2 na lang ang natitira. Kapag naalis ang huli, babangon siya uli para ipagtanggol tayo. Nawa ang kwento na yun ay magpatotoo. Alto! Bakit namatay ang ilawan ng inyong karamata? Hindi yan maaari. Dalhin yan sa kwartel. Sandali lamang, mawalang galang na po mga Ginoo. Ngunit, maaari nyo bang kaming pagbigyan ngayon? Malayo pa ang aming pinanggalingan at lumalalim na ang gabi. Mawalang galang rin ho, Ginoo. Ngunit siya'y lumabag sa batas. Kinakailangan niya ito panagutan. Mga Ginoo, kahit kayo lamang po, kami ay iyong pagbigyan. Nung naipit kami sa prosesyon, di namin namalayan na matay ang aming ilawan. Idutil, di mo sana hinayang nangyari yun. Kaya tuloy ninyo na pala. Stupidong Indio. Sige, at dali na yan sa kwartel. Madali, nakasuya na ang bao mo, kutsero. Leche! Dalhin na yan. Wala nang silbi ang tulad yan kundi maging pasanin ng bayan. Napakaswerte ni Kapitan Basilio. Ang kanyang tahanan ay puno ng kasiyahan at masasarap na pagkain. Ngunit tila isang normal na araw lamang ang Noche Buena sa karatig bahay ng Kapitan. Para sa inyo, Alperes, isang porselas mula sa ating kaibigan si Simon. At para sa inyo, Butiang Kura, isang pares ng hikaw, tanggapin ninyo. Gracias, Kapitan Basilio. Napakabuti mo. Ngunit hindi mo naman kinakailangan pang mag-abala. Abala? Hindi, Padre. Sa panahong ito, ang pagbibigay ay hindi kabutihan. Ito ay pamumuhunan. At sa bawat pamumuhunan ay may kapalit na tiwala at kapangyarihan. May punta ka, Ginoo. Sa ating panahon ngayon, ang tiwala ay mayroon ng kabayaran. At ang kapangyarihan ay mas masarap kapag binibili at hindi hinihingi. Huwag na tayong maglokohan. Alam natin sa ating lipunan, ang hindi marunong magbigay ay hindi rin pagbibigyan. Kahit saan ay paniguradong naroon ang mag-aalahas. Kahit saan ay nakakapagnegosyo siya. Napakatuso ng Ginoo. Pinatutubuan niya ng malaki ang kanyang mga alahas. Nakakalungkot isipin
kumita ang mga dayuhan sa aming sariling bayan. Lahat ay nakakapagnegosyo, maliban sa mga Pilipino. Sandali lamang. Nariyan yata ang Senyor Basilio. Senyor, magandang gabi ho. Ikinagagalak ko ang iyong pagbabalik. Magandang gabi rin. Ikinasasaya ko rin ang aking muling pagbabalik. Ngunit, sandali lamang. Nasaan ang mga ibang katiwala? Bakit ikaw lamang ang narito? Patungkol dyan, Senyor. Meron tayong 2 manggagawang ikinulong. Nakakasawa ang ganyang klaseng balita. Palagi na lang iyang nangyayari. Puro masasamang balita ang aking naaalap tuwing ako'y bumibisita rito. Senyor, meron din tayong kasamahang namatay. Ang matandang katiwala sa gubat. Ano ang kanyang ikinamatay? Katandaan, Senyor. Nawawalan na ako ng gana sa inyong ibinabalita. Meron bang balita sa sapang? Senyor, nadakip po ng mga tulisan na ang ama ni Huli, si Kabesang Talis po. Isang araw, habang nagbabantay ang kabesa sa kanyang bukirin, ay sumulpot at dinakip siya ng mga tulisan. Wala pong nagawa ang kabesa sapagkat siya nag-iisa lamang. Sinabi ng mga tulisan na kinakailangan niyang magbayad ng 500 peso para sa kanyang kalayaan na dapat hindi ito mahuli ng 2 araw. Diyos ko po! Paano ito? Nga pala, mawalang galang na po, Senyor. Ang pagkain niyo po ay nasa hapagkainan na. Nais niyo na po bang kumain? Hindi na. Maraming salamat na lang. Sa aking mga nalaman ay nawalan na ako ng ganang kumain. Ako'y magpapahangin na lamang muna. Oh, irog ko. Kamusta ka na? Pakiwari kong ika'y humihibi sa dilim ng gabi ito. Ako'y narito, walang magawa, kundi ang ikaw at ang iyong pamilya ay ipanalangin at hintayin ang kinabukasan ng baka sakaling magdala ng pag-asa para sa iyo, Sinta ko.